Hi guys, it's me na naman, James Latip. And ang ituturo ko na naman sa inyo ngayon is kung paano mag-provide ng help sa MMM community. So, kung sino man sa inyo yung hindi pa alam ang MMM community, ito yung parang isang komunidad na nagtutulungan via Bitcoin. So, nasabi sa ibang mga vlog na ang MMM ay isa sa pinaka malawak na nagpo-produce ng Bitcoin. Dahil international po ito siya. So, ang MMM kasi, ang system niya, pag sumali ka, kailangan mong magbigay muna ng tulong. Ang minimum na ibibigay nating tulong, ang pinakamababa is 200 pesos. So, mag-i-interest siya ng 30% kada buwan. Pero kung ikaw ay first timer, meron kang bonus na I think 18 pesos. So, mag-grow din yun ng 30% every month. Okay, so after mong makapagbigay ng tulong, and then in the future, pwede mo siyang i-get help or pwede kang humingi ng tulong. So, ikaw na naman yung hihingi ng tulong at ikaw naman yung mabibigyan ng tulong. So, ganun lang po yung sistema ng MMM. Una, bago ka sumali, kailangan mo magbigay ng tulong, and then, in the future, kung ikaw naman ang nangangailangan, gusto mong humingi ng tulong, so, pwede kang makahingi ng tulong. Okay, so, ang gamit po natin is Bitcoin currency. Okay, so, proceed tayo. So, ang ipapakita ko sa inyo ngayon is kung paano makakapag-provide help. So, matagal na po akong membro ng MMM since 2015. So, marami na po akong naibigay na tulong or provide help. And marami na rin po akong nahinging tulong or get help. So, kung nakikita niyo dito sa screen, sa kaliwa is provide help. Sa kanan is get help. Okay? So, ipapakita ko sa inyo ang aking mga recent transaction. Yung mga dati kong na-transact dito sa MMM. Okay? Wait a minute. Ito. Ayan. So, marami na po akong naging transaction dito since 2015 pa po. Okay, so ipapakita ko sa inyo itong pangalawang page. Ayan. So, nag-start po ako October 31, 2015. So, nag-provide po ako ng help worth of 5,000 pesos. And then, nung December na po, nakaget help po ako ng 8,000. So, yung 5,000 ko naging 8,800. Okay? So, yan po yung pag-provide help. Okay, so ang ipapakita ko naman sa inyo ay yung recent transaction ko na ginet help ko. Okay, so ayan, ito yung mga transaction ko na nag-get help ko. So, papakita natin yung second page. Ayan. Okay. Ayan. 5,000 plus 1,000 at marami pa pong iba. Okay, ito. 8,800 yung kanina.
At pinaka last na git help ko is nung last August 17, 2017. So, nag-get help po ako ng 300. At dito naman sa provide help ko, ang pinaka-last ko is nag-provide ako ng eto. Ayan. Wait. Ayan. (2017). Ayun. Ito. Nag-provide ako ng 800. So, naka-git help ako ng 1,000. So, dalawang beses po akong nag-git help. 1,000 saka 300. Sa aking 800. Okay? So, now, naipakita ko na sa inyo yung mga recent transaction ko dito. So, ibig sabihin, proven po ang MMM mula 2015 hanggang ngayon 2017. So, ginagawa ko po siya. So, wala pong invite dito or may invite man, optional lang po. Depende po sa inyo kung mag-i-invite kayo. Pero, kahit hindi kayo mag-invite, kikita ka pa din sa interest ng ibinigay mong tulong. So, 30% po ang interest ng inyong ibinigay na tulong. Kung malaki po ang ibinigay niyong tulong, malaki din po ang interest ng inyong pera. Okay? So, now, ang ipapakita ko sa inyo, proceed tayo sa topic, is kung paano makakapag-provide help. Okay, so, ipapakita ko sa inyo ang laman ng aking CoinPH. So, ang laman ng aking CoinPH is 747 pesos. So, magpo-provide ako ng 700. Okay, so, click natin itong provide help. Okay, so, after nyo maklik yung provide help, ito na po yung lilitaw. And then, hanapin nyo yung bank details nyo. So, after nyo makapag-sign up, kung bago pa lang kayo dito, so, punta po kayo dito sa accounts. Itong accounts, kung nakikita nyo. Click nyo yan, then, ilagay nyo yung Bitcoin wallet address nyo dito sa accounts nyo. And then, after nyo mailagay, i-save nyo, and then, kapag nag-provide help kayo, so, tatanungin kayo ng system kung alin yung bank nyo. Bank ba? Or BTC? Bitcoin. So, click natin yung Bitcoin. Mavro types, 30%. So, ito yung grow ng inyong Mavro. 30% every month. So, specify with the currency you will use in the system. So, ang gagamitin po natin is PH. So, ibig sabihin, hindi po nakabase sa Bitcoin. Kasi kung katulad po nito, halimbawa, kung mag-provide ka po ng 700, so, ang ilalagay mo dito is yung equivalent ng 700 to Bitcoin. So, dahil peso, ang kinlik natin dito, sa specify with currency you will use in the system. So, dito sa ating CoinPH, kiklik na lang natin ito, and then, i-click natin yung PHP. And then, ita-type natin yung amount na 700. Ganun po. Okay? So, ngayon, ang ilalagay natin is 700. So, ito po yung equivalent niya sa BTC. Pero dahil ang ginamit natin is PH, so,
ang ilalagay natin dito is 700. Pero kung nasa, ito po yung i-click nyo, so kailangan po na, ito po yung i-copy paste nyo, and then ito yung ilalagay nyo dito. Ganyan. Pero mahirap pa po yan i-estimate eh. So dito na lang po tayo sa PHP or peso. So, madali lang siya. Type nyo lang yung amount na gusto nyong i-provide help or ibigay na tulong. So, take note po, bago nyo po yan makuha, kailangan pong umabot sa due date or umabot sa policy. So, kailangan pong umabot po siya ng 1 month. Yun po yung policy ng MMM bago mo siya mag-get help or bago ka makakahingi ulit ng tulong after 1 month. Okay? So, take note nyo po yan. So, ngayon, nakapaglagay na tayo ng amount na ibibigay nating tulong. So, click natin itong okay. Click natin. Okay. And then, lilitaw dito yung ating provide help. Ayan. So, click natin. Okay. So, ngayon, nakapag-create na tayo ng provide help. So, ibig sabihin, babasahin na ng system na ikaw ay gustong magbigay ng tulong. So, kung mayroon ng mga tao na humihingi ng tulong ngayon, so, imamatch kayo ng system ng MMM. Pagka na-match niya kayo, so pagtatagpuin niya kayo dito, and then lilitaw dito yung tao na bibigyan mo ng tulong mo. Okay? So, katulad nito. Click natin show. Parang ganito, lilitaw yung kulay kulay orange. So, click natin yung details niya, ganyan. And then, ibibigay natin, kaka-copy paste natin yung kanyang wallet address doon sa ating CoinPH. And then, ipipaste natin dito, and then, ilalagay natin yung amount na ibibigay nating tulong sa kanya. Kung magkano yung amount na iniligay mo dito na gusto mong ibigay na tulong. Okay? So, sana po clear sa inyo. So, una, i-click itong details. Kapag lumitaw na sa iyo, lumitaw na dito yung minat sa'yo ng system na bibigyan mo ng tulong. So, i-click mo yung details, and then, kukunin mo yung wallet address niya, ganyan, ika-copy paste mo, and then, punta ka sa CoinPH mo, and then, click mo yung send, ibig sabihin, magbibigay ka na ng tulong sa kanya. So, ipipaste mo dyan, and then, yung amount na nilagay mo sa provide help mo, kung magkano ibibigay mong tulong. So, after mong maibigay yan, may lagay yan. So, take note, kailangan nasa PHP ito. Ayan. After nyo may lagay yan, so, click nyo lang submit. And then, yung resibo, screenshot nyo, yung ganito, screenshot nyo. And then, pwede nyong ibigay sa kanya. Pakita sa kanya nag-send na kayo ng payment or nag-send na kayo ng tulong sa taong pagbibigyan nyo ng tulong. So, nakita nyo ba yon? Wala pong humahawak or walang middleman sa gitna na parang kukunin mo na yung pera mo at siya yung magbibigay doon sa tao na humihingi ng tulong. Wala po, di ba? Directly po, ikaw po yung magsisend ng pera or ng Bitcoin sa wallet address ng inyong pagbibigyan ng tulong. Okay, so sana po naintindihan nyo. So, ang ibig sabihin po, kapag nag-provide po kayo ng tulong at may lumitaw dito, ibig sabihin yun yung tao na bibigyan nyo ng tulong. So, kung nakikita nyo at naiintindihan nyo, wala pong middleman na nag-handle ng pera, and then siya yung magbibigay doon sa tao na lilitaw dito na pagbibigyan niyo ng tulong. Wala po. So, ito po yung kagandahan. Ibig sabihin, ang MMM is way lang po.
way. Ibig sabihin, siya lang yung daan para mapagtugma kayong dalawa at makapagtulungan sa bawat isa. So, ito po yung MMM community. So, nagtutulungan po, peer-to-peer transaction po. Wala pong humahawak sa pera nyo. So, ang system ng MMM, ibig sabihin, pinagtatagpo lang po niya po kayo dito sa kanyang system. Wala po siyang hinahawakang pera ni piso sa inyong mga Bitcoin money. Okay, so sana po clear po yun sa inyo. So ito po yung kagandahan nito. Peer-to-peer transaction po. Wala pong nag-handle, wala pong nag-accumulate ng mga pera na ibibigay sa isa't isa. Wala po. Kundi kayo mismo yung magbibigay ng pera sa taong pagbibigyan nyo ng tulong. So, ganun po din yung mangyayari kapag kayo na po yung nangailangan ng tulong. So, imamatch kayo ng system kung sino man yung magbibigay ng tulong sa iyo, and then imamatch niya kayo through sa inyong price. Kung magkano yung ipoprovide help mo or igigit help mo. Kung halimbawa, nag-provide ka ng 700, like ngayon, na magpo-provide ako ng 700, imamatch ng system kung sino yung humihingi ng 700. So, lilitaw dito sa screen. Okay? So, ganun po, din po kapag nag-get help kayo. So, kung hihingin yung tulong is 500, so hahanapin ng system kung sino yung magbibigay ng 500. Then, imamatch kayo, and then, ibibigay sa iyo mismo ng tao ang hinihingi mong 500. Okay? So, siguro, natatakot ka, paano kung walang magbigay sa akin na tulong? Paano kung nag-get help ako? Nag-provide ako ng help, tapos, nung ako na ang mag-get help, walang magbibigay sa akin ng tulong. So, ito lang po ang masasabi ko dyan. Ang MMM po ay nagsimula matagal ng panahon. Sumali po ako last 2015 until now. Ang sistema niya is nandito pa din. So, ilang beses na po ako nag-transact, nakikita nyo sa screen nyo, mula 2015 hanggang ngayon. So, ang ibig sabihin nun, ang community po ng MMM ay napakalaki. So, kung napansin nyo dun sa unang intro ko sa video, isa sa pinakamalawak na provider ng Bitcoin is ang MMM. International po siya. So, marami po siyang membro. Marami po siyang community. Marami pong taong tutulong sa inyo at marami pong taong matutulungan nyo. Okay? So, I think napahaba na itong video ko at ngayon, naintindihan nyo na kung ano to yung MMM. So, after nyo makapag-provide help, proceed tayo sa topic. Wala pang lumilitaw dito, di po ba? So, from now, kailangan 24-hour i-monitor nyo yung get help nyo. 24-hour po, mag-logout kayo, and then, after 1 hour, 5 hour, balik ulit kayo dito at tingnan nyo kung may lumitaw na ba. Dahil may role din po sa pagbibigay ng tulong at paghihingi ng tulong. So, may oras po yan. So, kailangan po, before mag 24 hour, kung may naibigay na sa yung kamats mo na humihingi ng tulong, so kailangan before mag 24 hour, maibigay mo sa kanya yung hinihingi niyang tulong. Dahil kapag hindi niyo po naibigay sa tamang time, so magkakaroon po ng penalty
minsan mababan kayo, minsan mayroon mga rules at policy na law, may mga batas ang MMM para doon. So kinakailangan sumunod po tayo sa rules ng MMM. Okay? So ngayon wala pa siya, hindi pa dumarating yung aking pagbibigyan ng tulong. So magla-logout na po tayo. Okay? So sana po naintindihan niyo yung kung ano man itong MMM. So ipo-provide ko po yung link diyan sa baba kung gusto niyo pong sumali sa community ng MMM. Okay? So, maraming salamat po sa panonood. And again, it's me, James Latif. And thank you sa panonood. Maglalagaut na po ako.